Kang asyandera. Eh, parang ikaw nagmamayari ng kabundukan. Saan punta mo, madam? Yan. Saan? Kaya asawa mo. Asawa niya? Si Ron. Ang gagawin nila? Ang gagawin nila ba? Yes, muling pagbisita po namin kay Tatay Romy. Sabi nga ni Nanay Terry, maglambingan na naman daw kami ni Tatay Romy. Siyempre, maglambingan kami ni Kuya Bento at ni Tatay Romy kasi na-miss niya tayo. Oh, alam mo naman yung magtatay, nami-miss tayo dahil ang tagal nating wala dito. Kaya tuwang-tuwa. Kaya bisitahin natin muli dahil sabi ko nga, noong nakaraan po mga kabayan, hindi naman masyadong marumi yung bahay, hindi naman masyadong makalat. Sa katunayan nga, yung kwarto ni Kuya Bento mga kabayan, halos walang alikabok, no? Na alagaan niya ng maayos. Organize si si Kuya Bento sa loob ng kwarto niya, no? Magaling siya mag-ayos-ayos mga kabayan sa loob ng kwarto niya. Talo pa niya si Tatay Romy saka si Marwin kapag nag-ayos si Kuya Bento sa kwarto niya. Kaya darating si manager. O, tingnan nyo naman, parang nagmamay-ari ng kabundukan. Ang ganda ng the shoulder bag pa. Oo, di ba? Anong laman? Patingin nga sa bag mo. Ang ganda-ganda ng bag mo. Mga tabako. Ano pa? Wow! Tabako, balat ng candy, lighter. Ano yun? Nasa plastic. Diba? Kaysa naman naghawak-hawak siya ng lighter sa tabako mga kabayan. Maganda yung may dala-dala siyang shoulder bag. Para hindi mahirapan. Dinalan ko sila ng sombrero kasi si Nanay Terry hindi mahilig magpayong. Kaya sabi ko magsombrero ka na lang para hindi masyadong mainit. Din si Mami D naman, nakasombrero. Pareha sa akin, nakasombrero, nakapayong. Parang mabigat sa'yo yung payong, Mami D. Ito sa'yo. Oh, yan. Parang nahirapan ka sa payong. Malaki pa sa'yo yung payong. Dalawa tayo, Nanay Terry. Ayaw ko siya. Bakit di ka mahilig magpayong? Gusto mo medyo mainit-init? Gusto ko madilag. Para umiti. Nagsanay na ako sa Oh, ganyan si mga kabayan. Ayaw niya magpayong-payong. Buti nga, magsombrero pa siya. Gusto doon niya mabilad. Sa bagay, ngayon siya nabilad mga kabayan. Minsan na lang siya nabibilad. Hindi katulad dati na araw-araw nabibilad mga kabayan. Maaga pa to ha, alas 10 pa lang. Pero ang araw, ay napakainit. Oh, malapit na to tag-ulan pag ganito. Problema na naman dito sa mga Aita pagbaba ng mga kalakal. Parang umumbon nga dito, oh. 'Di ba? Ayan, oh. Parang umambon. Siguro umulan kagabi. Mukhang hiningal ka. Pagod? Kaya? Hindi, gusto mo takbo na ako kapit. Huwag ka naman tumakbo. Kung hihingalin ka pag tumakbo ka, daig mo pa yung kabayo. Na. May daan dito papuntang Diaz. Wala si Nanay Gemma. Wala si Budang. Wala si Gaygay. Ay, apo. Tinanong na doon si Maymay. Wala daw. Wala tayong masakyan na kulong-kulong.
Yung kapitbahay nyo doon na sinakyan natin nung nakasabay natin, wala. Yung sana ang sakyan natin papunta doon. Hindi natin kakayanin kung di tayo sasakay. Mabigla tayo sa init. Pasyal sana tayo doon. Wala tayong choice. Anong palatandaan dyan sa ganyang maingay? Ano bang niyan? Ayan. Kuliglig? Ano yung anak ko? Hindi na ng ulan. Ganyan. Umambon nga kagabi. Halata yung bakas, oh. Alam niyo po, halatang na-miss talaga ang Family Cibal ng ating mga viewers. Ang daming comment No, ang daming komento. Salamat, na-miss namin sila, nakita din namin. Salamat na nabalikan nyo. Salamat dahil kahit papaano ay masaya sila ulit. Alam mo yun, na nakitaan natin ang bongga. Pati yung ating mga viewers ay super saya po nilang mga kabayan. Kaya ngayon, pangalawang balik po namin dito sa kanila. At kumustahin natin kasi naalala ko mga kabayan, baka nakalimutan ni Tatay Romy yung karni doon sa styro. May karni doon, may isda doon, bangos. Plus, nung galing kami sa palaisdaan, nag-iwan na naman kami ng isda. Sabi ko nga, wag mo lang damihan kasi masira. Pwede naman nating dalhan ulit. Kaya lang siyempre pinamigay ko rin mga kabayan. Pati yung nandiyan binigyan din namin gabi. Ginising namin, binigyan namin. Baka nakalimutan, masira yung ibang ulam doon. Grabe ang init talaga mga kabayan. Ang init, init. Akala mo lumalagablab. Ayan o, akala mo may apoy. Oh, ang ingay pa ng kuliglig. Sabi ni Mami D, nagtatawag daw ng ulan. Alala lang tayo kasi si manager, no, ayan, nakatungkod si manager. Ang pagbabalik ni Magdalena. May dala-dalang. Tanggalin mo na yung mask, Mami D, para hindi ka mahirapan. Sasakyan lang kasi malamig. Yeah. Oh, may manager, may sekretarya pa. Saan ka niyan? May kameraman pa. Oh. Pero naninibago din si Mami D at saka si Nanay Tere sa sa init saka sa bundok Lahat kami naninibago mga kabayan. Tingnan mo naman kami. Oh, dati hindi nagtutungkod yung mga kabayan. Pero ngayon ang taas ng tungkod, mataas pa sa kanya. Di ba? Nakaramdam talaga kami ng ang ingay ng kuliglig. Sige. Mag-ingay kayo ng bongga para umulan.
Nasaan na ba kayo? Ba't di namin kayo nakikita? Ah. Nangitire. Para kung kikibla kay magtatagot sa kuma. Anong gusto mo yun? Sa bahay o ganito palakad-lakad? Palakad-lakad hanggang sa madisgrasya. Wag Grabe ka naman, palakad-lakad hanggang madisgrasya. Huwag naman, grabe ka naman. Sa mabundutan ko Pero kung naranasan mo lang na Tere na nabundol kami noon, ay, sabi ko sa'yo, si Mami De, nung nabundol kami, dito siya nakaupo sa likod, nung nabundol kami, napunta yan sa harapan. Nasubsob ang mukha niyan. Ay, apo, akala mo lang, ha? Hindi kayo nasaktan. Anong hindi? Si Mami De, duguan yan. Nakapasok na ba sa kabaw niya? Hindi. Di ba, Mami De, no? Ang takot ni Mami D, tulala kaya ng ilang linggo yan. Sa sobrang takot niya sa sakyan na nabunggo kami, nasubsob kami. Siya alam mo ba yung yung kuya namin, yung panganay. Kay Victor? Hindi, siya po siya, kapatid ng kapatid na nagdadrive natin. Alam mo, nung nag-disgrasya sila, alam mo yung manubela, yung ganyan. Natanggal yung tight niya. Tapos yung naman dito. Natusok? Oh, natusok yung yung manubela. Ay, apo. Diyos ko. Yung ng mga pulis. Inugot siya sa ng ganyan. Nanginig na lang ganyan, pumitik na lang ang mata niya. O yan, kaya magdasal ka pag tuwing natin. Pag walang magdasal. Kaya hindi ako nagdarasal. Kasi ang dyan, kapag nagdarasal ka, doon mo inilalapit ang pagkadisgrasya. Ay, ano gagawin natin para hindi madisgrasya? Ano gagawin? Huwag ka lang tatawag. Huwag ka lang tatawag sa ito. Kumbaga na lang, tahimik na lang, parang ganon. Isa lang ang tatawag. Maraming salamat, nakauwi kami. Pwede naman. Pagpasalamat na ligtas na pag-uwi. Ito, kung nakakapagsalita lang ang Panginoon Diyos sa araw-araw natin pagtawag. Pagkatapos, mamaya-maya yan, nakakamura tayo. Yan na naman ang hindi natanggal sa sulat ni Pedro ang para bang magulang natin si Jesus. Si Jesus, kapag palagi natin siyang tinatawag, sumasakit din ang ulo niya. Ganyan. Parang tatay din. Oh. Tay! Ma! Tapos pag anak, ano yan? Tawag ka ng tawag dyan. Parang ganon. Pagkatapos niyan, maya-maya, hindi mo ba naranasan ikaw ang nagdarasal? Hindi mo ba nararanasan yung pagbaba ni Jesus sa yung katawan sa tuwing ikaw ay wala kang minsan. Paano mo mararamdaman? Para bang kinakalabutan ka kapag nananahan na yung espiritu ng Panginoon Diyos. Kapag nagdarasal ako, alam mo, ang ganito, huwag matigas ako, huwag araw-araw, huwag gabi-gabi, tama na yung isang salita. Kagaya rin ako ng tao, kapag ito ay paulit-ulit, ako tinatawag, pagkatapos nagkakatawag. Doon ko tatawag ng demonyo na para. Ganyan ang naman ko kapag gumagano yan, di ba? Ulap. Ulap yan. Bumababa. Bumababa yung ulap ganyan. Tapos, pag niya, ganyan. Tapos, kinikilabutan ka na. Kinikilabutan ka na, umaakyat na yung spiritual niya. Pumasok na. Pumasok na. Ano bang nararamdaman mo? Sabi niya, hindi mo nararamdaman yan. Yung parang kinakalabutan lang, parang ganun. Parang tataas na yung balahibo ko. Parang Ako ganun. lahat ng salita ni Jesus. Kaya tumigil na akong nagdarasal. Para bang kaharap ko na si Jesus na nagsasalita sa akin, kumakain ka na, huwag ka nang tatawag sa akin. Kapag wala kang pagkain, doon mo ako tatawagin. Ganyan. So parang
Sabi ni Jesus, parang huwag mo siya maya-maya tawagin. Parang ganun. Kumbaga, kung nabigyan ka na ng pagkain, tama na. Pag wala ka na naman pagkain, so doon ka na naman para hindi rin sasakit ang ulo niya. Parang magulang din eh. Parang magulang din siya. Mm. Sabi ko, huwag mo po kami kakong ipaintulot sa tukto. Kasi nadanasan na namin ng natukto. Sabi niya sa akin, alam mo, kaya kinuha kita, nagiging mukhang kawawa ka lang sa mga tao. Doon ako, tumigil sa pagdarasal. Mm. Pero paminsan-minsan. Sa tuwing kakain, hindi ako nagdarasal. Kasi hindi natatanggal dito sa aking isip, Sa puso. puso na sinasabi niya yung you word. Sabi niya, Mm. ay, Yun ang verse. remember. Kaya ako, hindi ako dumadasal. Alam mo noon, ginanon ako dito, Tinapik, parang tinapik. tinapik akong ganyan. Tapos, tiningin ko, ba totoo nga, muntik na kaming namatay. Aday. Hanggang sa Sambales, Mm. yung taong nakakita sa amin, kami, hinabol kami. Hinatid ko yung mga anak ko kay, Victor. Mm. Ginano na naman ito, nung umitim ito. Ginanon ako. Tapos sabi niya, ayan ang tutulong sa kanila. Totoo nga, pinagtutulungan kami. Buti nakatakbo pa kami. Anong nakatakbo? Nahuli nga kami, dinala ko dito. Sabi ko, ano bang gusto nila? Sabi ko, ganun lang pala. Sana ipaisip mo rin sa kanila na, Diyos ko, kung ikaw ang talagang Yesus, sana yung pinaisip mo sa akin, ipaisip mo sa kanila, damputin mo ang bitsin at ipasubo sa kanila. Dinampot! Nalason! Nalason! Ay, apo! Dinampot! Gumanon daw yung tao. Nanginig na kasi. Nanginig. Tapos dinampot daw. Habang papalapit siya sa kusina, Mm. yun? Dinadampot niya raw ang bitsin. Sige. Hanggang sa, Narinig ang sinabi mo na sana damputin, Panginoon, kung buhay ka. Diyos ko, kung ako ang pinapapatay ng tao niyan, damputin mo ang kanyang kamay at kunin ang bitsin. Nalason. Nalason. Napuksa sila. Ayan. 200 na anak niya. Walang natira kahit isa. At least kaganti ka. Inano nga sila dyan. Yung lahat, nakapansyon. Yun sila. Marami dyan eh, ba? Oo, yun sila. Kaya wag na kayo magbitsin mga kabayan ha, delikado. Tsaka, Kaya sa bahay hindi na tayo nagbibitsin. alam mo, konti lang, ay Diyos ko, kung ito ang nung nagkarbong kami dyan sa Tanag, sa kaila Carlota, nagbitsi lang kami ng isa, natuog kami lahat, aba, anak ko. Damay-damay. Aray, Diyos ko, kako, sana hindi kami malalason. Ay, kagad ko naman dinampot yung asukal. Bakit asukal ba ang gamot sa nahilo sa bitsin? Isang supot nga, isang supot inubos ko. Aray ko, kako, yung sinabi ko, pinadama mo rin sa akin yung Bumalik sa'yo. Oo, pinadama mo kako yung yung nalason na mga tao. Tao na sinabi mo. Kaya kako, sinabi ko yun. Dahil kako, hindi na ako kako doon. Lahat kako nagkinita niya, dapat ibigay niya sa akin. Tulad nun. Kaya pala niya ako pinapapatay dahil para hindi ko makuha yung tindahan ko. Kaya niya ako pinalason. Sabi ko. Pero pinadama din pala sa'yo. Sabi ko, yung lahat ng aking pinaghirapan, hindi nila makukuha yun. Tama. Ako ang papatay. Tama. Sa'yo yun eh.
Kita mo, pinatay nila ang kanila sarili. Kasi pinagnasa nila ang kanilang, ano, yung hindi sa kanila ka. Tama. Kaya, yun, Pinag-i-interesa nila yung hindi sa kanila. namatay sila. Pero ngayon, ang mga anak ko na ngayon ang ano, doon. Bahala sila na. Sila na ngayon ang ano, namamahala doon sa ano. Sa lupain at saka sa tindahan. Dito si Nanay Terry. So yan si Nanay Terry ma. Si Nanay Terry. Hindi yan si Nanay Terry ha. Tinan mo naman oh. Ang ganda. Kaya ako, ay Diyos ko, Ano ba niya? kapag may kasama akong ganyan, ay, Anong pangalan niyo po? sino? Kayo? Ako? Si Tari nga. Ay, sorry. Sorry. Ako yung nagiging mukhang nalasor ako ng bitsin. sorry. O, tara na. Habang nagkukintuhan tayo. Oh. Grabe pala, no? Ang hirap pala ng buhay minsan kapag may mga tao talaga nag-i-interest sa mga bagay-bagay na hindi sa'yo, no? Mami din, no? Totoo pala sa akong may Panginoon Diyos. Tama. Ganyan nga ako. Tama. Kapag may problema ako, tulungan mo ako. Tama. Saan po kayo dati nag-aral ng pastora? Ay, dyan, sa ano, sa Pasig, Sa Manila? Manila. Ay, na ano yan, totoo yan. Tama. Doon, sa Manila ako, ano, palaging nag-standby. Naikot mo na rin pala ang Maynila. Doon ka pala natuto sa ano? Natuto sa sa buhay-buhay. Siyempre ako. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.